naman ng prayer room si Aling Janisha Pacquiao tuwing may laban si Pacman. Pero nang matalo ang kanyang anak, napatanong sa Diyos si Pacmom at saka hinimatay. Ikwento mo, Jem Avancena. Taimtim na ipinagdarasal ni Janisha Pacquiao ang anak na si Manny sa kanilang mansyon sa General Santos City. Pero nang malamang natalo ang kanyang anak kay Timothy Bradley, nangibabaw na ang pag-iyak ni Mami Janisha. Maya-maya pa, hindi na nakayanan ni Pacmam ang sama ng loob at hinimatay na siya. Lagi asukal. Saan tubig? Wala, magkuha ka sa baba. Tubig. Lagi asukal, yung mainit-init. Sige. To the rescue agad ang mga kaibigan ni Mami D, kabilang na ang faith healer na si Master Tom. Makalipas ang ilang minuto, bumalik naman agad ang as ni Pacmam. Sinahilo lang ako sa sobrang init. Naputos na sa dami ng pawis sa katawan ko. Yan na. Palaban na siya nang tanungin sa kinalabasan ng labang Pacquiao-Bradley. Bradley, ang nanay mo, hamunin ko, kaming dalawa. Tapos na ako ng 10 million ni Manny. Kung dati tutol si Mami D sa muling pagsabak ni Manny sa ring, ngayon pati siya gusto na rin ng rematch. Sabi ko, Lord, salamat na lang ang anak ko. Hindi marumi maglaro. Gusto ko yakapin ko si Bradley. Hi, Bradley. Bradley, gidaya mo sa una. Nakita-kita sa lahat ng mga fans ni Manny. So, payag po kayo mag-rematch? Oo, basta sama na ako sa kanya. Pati mga kababayan ni Manny sa Jensen, di napigilan ang pagkadismaya sa resulta ng laban. Unfair decision. Makita naman natin sa labanan na halos ang puntos lahat kay Pacquiao eh. Tapos champion pa siya, challenger lang si Bradley. Bakit tatalo pa yung champion natin? Ginawa lang ng promoter yan para yung susunod na laban, mas malaki ang nakita. Maging mga kababayan ni Bradley, diskumpiyado rin. Most rounds. I thought Bradley scored 10, 11, 1 and 2. He got a few points at the end, but I thought Pacquiao won it. It's a good fight. Split decision. Unfortunately, no 100% winner. Pero kahit di pabor sa mga Pinoy ang ending, proud pa rin daw ang mga taga-Jensen sa kanilang kababayan. Manny is still our hero. He's still one of the greatest fighters. I think he's still very well respected. Mula rito sa General Santos City, Jem Avancenia, News 5. Nag-tweet naman ang ilang atleta na dismayado sa pagkatalo ni Manny Pacquiao. Sabi ni Oscar De La Hoya, dapat isinurrender agad ni Bradley kay Pacman ang titulo pagka-anunsyo pa lang ng desisyon. Pati ang 2011 Fighter of the Year at World Super Middleweight Champion na si Andre Ward, nakaibigan daw nitong si Bradley, naniniwalang si Pacquiao ang nanalo. Pati ang NBA stars na sina Shaquille O'Neal at Jeremy Lin, hindi rin naging masaya sa resulta ng labang iyan. Kambyo tayo sa ibang balita. Isinantabi muna ng grupo ng mga taxi operator ang petisyon para sa padagdag pasahe. Yan ay dahil sa sunod-sunod na rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Nakapako pa rin sa 40 pesos ang flag down rate ng mga taxi. Ihahain na lang daw muli ng Philippine National Taxi Operators Association ang petisyon para sa 50 pesos flag down kapag tumaas ang presyo ng langis. Samantala, balik Pilipinas na si Pangulong Noynoy Aquino matapos ang kanyang 6 na araw na state visit sa UK at US. Pasado alas 4 ng umaga nang salubungin si Pinoy ng kanyang gabinete at mga opisyal ng PNP at AFP sa NAIA Terminal 2. Sa kanyang arrival speech, pinagmalaki ng Pangulo ang investments ng produkto ng kanya pong state visits. Hindi bababa sa $1.5 billion na halaga ng investment ang manggagaling sa Britanya, habang nasa $1 billion naman ang manggagaling sa Amerika. Mas tumibay rin daw ang relasyon ng Pilipinas sa dalawang bansa. Binatilyo patay nang bumaliktad ang sinasakyang SUV sa Quezon City. At motor sumalpok sa jeep sa Antipolo, rider dead on the spot. Ikwento mo, James Beltran. Umaagos pa ang dugo mula sa wala ng buhay na si Gerald Balbiran. Naipit daw ang 17 anyos sa biktima ng tumagilid ang sinasakyan niyang SUV sa Araneta Avenue. Pumutok daw ang isang gulong ng sasakyan kaya bumangga ito sa poste ng Meralco at saka bumaliktad. Yun, nagpagulong-gulong. Yung bata yata yun, lumabas. Gusto niya siguro mag-safe siya kasi baka mahulog sa ilog. Ngayon, siyempre yung sakyan bumaligtad hanggang sa pag naipit.
Kaya nakatagilid kanina yun, tapos inangat lang namin. Swerte namang hindi nasaktan na iba pang sakay ng SUV na pawang menor de edad. Hindi ko rin po namalayan. Pagka ano ko na lang po nakaano po. Pag-isip ko nakatayo. Pag-dilat ko po nakabagsak na lang po. Hindi ko kasi alam nangyari ko yun. Nagulat na lang po ako, nadaganan na po ako eh. Ayon sa driver ng SUV, papunta sana sila sa isang computer shop. Mga kalaro sa computer. Dota. Maglalaro sa kami ng Dota. Maglalaro kami sa computer shop po. Kakasuhan ang driver ng reckless imprudence resulting in homicide. Basag ang bungon ng rider na ito nang sumalpok ang sinasakyan niyang motor sa pampaserong jeep sa sumulong highway sa Antipolo, Rizal. Ayon sa jeepney driver, malayo pa lang ay paggewang-gewang na ang motor dahil sa bilis. Sinubukan pa raw niya itong iwasan pero sumalpok na ito sa tagiliran ng jeep. Naarap ang tsuper sa reckless driving resulting in homicide. James Beltran, News 5. Kritikal ang isang pulis matapos mabangga ng isang taxi habang nakaposte sa checkpoint sa Quezon City. Imbis na uminto ng parahin, nagdire-diretso raw ang taxi ni Robert Villaner. Tumilapan si PO2 Carlos Bant matapos mabundol. Nabasag naman ang salamin ng sasakyan. Paliwanag ng driver, nakatulog daw siya kaya hindi niya naiwasan ng pulis. Kakasuhan ng tsuper ng reckless imprudence resulting in serious physical injury at resisting arrest. Tatlong bata na-trap sa matarik na burol sa China. Mga oranggutan sa Florida marunong gumamit ng iPad. At aso sa China, ginawang nanay ng mga batang tigre. Narito ang aksyon abroad. Na-trap sa matarik na burol ang tatlong batang ito sa Zhejiang Province, China. Kumuha lang daw ang mga bata ng prutas pero sumegway silang mag-shower sa isang talon. Dahil sa basa ang kanilang katawan, naging madulas ang daan at nahirapan silang bumaba. Naglagay pa ang mga pulis ng lubid sa burol para may makapitan sila habang nire-rescue ang mga bata. Agaw eksena ang daang-daang hubad na cyclist sa Mexico City. Kanya-kanyang eksena ang mga cyclist. May half-naked, may naka-body paint, at may all-out sa paghubad. Ito ang kanilang protesta sa dumaraming sasakyan na dahilan ng traffic at polusyon sa lungsod. High-tech ang libangan ng mga oranggutan na ito sa Florida. Tinuturuan kasi sila ng mga caretaker sa pagtukoy ng picture gamit ang iPad. Kayang-kaya raw ituro ng mga unggoy ang litrato ng mga kinakain nila, gaya ng saging at mani. Paraan daw ito ng zoo para maging maamo at mahasa ang talino ng mga hayop. Instant nanay ang asong ito para sa 4 na batang tigre sa China. Inabando na raw ang mga tiger cub ng sarili nilang ina. Swerte namang kapapanganak lang ng aso at may gatas ito, kaya sa kanya na dumedede ang mga baby tiger. Maricel Halili, News 5. Susunod sa aksyon, bangkay ng isang tanod natagpuan sa isang covered court sa kasagsagan ng laban nila Pacman at Bradley. Miami Heat lusot na sa NBA Finals matapos talunin ang Boston Celtics. At mga larawan ng bagong WBO welterweight champion na si Team Bradley pinag-eksperimentuhan sa internet.